Habang nakatayo si Lu Sheng sa harap ng kumikinang na portal, napagtanto niyang mabilis niyang narating ang ikawalong yugto ng seleksyon. Ang kanyang extreme yang law ay natural na sumasalungat sa dark creature, na nagbibigay daan sa kanya upang linisin ang bawat palapag ng may kadalian at patumbahin sa isang suntok ang bawat halimaw sa kanyang daan. Habang naglalakad siya patungo sa labasan, napagtanto niyang hindi pa niya nasusubukan ang tunay na limitasyon ng kanyang bagong gawang teknik sa pagpana. Sa katunayan, nais niyang lumitaw ang isang level 14 Commander Tier Beast para lamang mailabas niya ang buong kapangyarihan ng kanyang tira. Ang pag-iisip na yun ay agad na nagbalik sa kanyang alaala ang Lord of Oblivion mula sa alternate dimension battlefield. Hindi maiwasang magtanong ni Lu Sheng kung sapat kaya ang kanyang ultimate arrow upang ganap na mapuksa ang sinaunang terror na yun. Dahil ang level 13 beast sa ikapitong palapag ay kasing lakas ng lahat ng naunang mga halimaw na pinagsama-sama, sabik niyang inaabangan ang pagharap sa mas malaking pagsubok sa unahan. Gayunpaman, ang kanyang mga inaasahan ay maaaring medyo mataas dahil ang mga level 14 beast ay mga absolute powerhouse maging sa loob ng Dark Side Universe, maging ang makapangyarihang Heavenly Serpent Star System ay nahihirapang manghuli ng mga nilalang na may ganoong kalidad, kaya naman, hinding-hindi ipagtatapat ng akademya ang mga bagong recruit laban sa gayong halimaw. Sa paghakbang sa huling gate, matagumpay na nalinis ni Lu Sheng ang mga pagsubok at naabot ang tuktok ng mga bituin kung saan ang Maringle na Heavenly Academy ay nakatayo ng mataas sa ibabaw ng mga ulap. Sa paglingon sa gilid, nagulat si Lu Sheng na makita si Deleuze na lumulutang sa hangin ng direkta sa kanyang tabi. Sa isang iglap, ang dalawang batang powerhouse ay nagkatinginan sa isang mainit na pagtutunggalian. Sa malapit, nakita ni Chi ang dalawa at sabik na sinabi sa kanyang kasamang elf na ang misteryosong powerhouse na nakatayo sa tabi ni Deleuze ay walang iba kundi si Lu Sheng. Sa pag-check ng kanyang screen, nagulat ang elf na makitang umabot si Lu Sheng sa level 13 sa halos eksaktong parehong oras kay Deleuze bago pa man magsimula ang mga pagsubok. Ang mas nakakabaliw pa ay nag-abot na ang dalawa bago pumasok sa mga gate, at mukhang nakuha pa ni Lu Sheng ang itaas na kamay laban sa batang Panginoon. Nahihirapang paniwalaan ito ni Chi dahil buong akala niya ang buong kaganapan ay magiging isang solong palabas para kay Deleuze sa halip na isang mabangis na karera laban sa isang hindi kilalang Dark Horse. Itinuro ng elf na ang iba pang tatlong Monarch-class genius ay umabot ng halos 2 beses na mas matagal kaysa kay Deleuze sa paglilinis ng kanilang mga stage. Dahil madaling nakasabay si Lu Sheng sa takbo ni Deleuze, nagtaka ang elf kung si Lu Sheng ba ay mayroon ding sovereign-level bloodline. Ngunit mabilis na binaril ni Chi ang ideyang yon, at ipinaliwanag na ang isang solong star system ay sadyang walang sapat na cosmic fortune upang manganak ng dalawang sovereign sa parehong panahon. Inakala niya na si Lu Sheng ay nasa absolute peak lamang ng monarch rank, at nakatayo ng direkta sa gilid ng sovereign level power. Gayunpaman, nalaman ng elf na hindi kapani-paniwala na ang dalawang contestant ay nalinis ang ikapitong palapag sa eksaktong parehong oras, na nagtabla para sa pinakataas na pwesto. Gayunpaman, umiling si Chi, at isinapubliko na ito ay malayo sa pagiging simpleng tabla. Ipinaliwanag niya na ang paglilinis sa lahat ng 7 stage ay tumutupad sa espesyal na kondisyon na kailangan upang ma-unlock ang isang maalamat na landas. Sa pagturo pataas sa kalangitan, binanggit niya na ang gayong sagradong landas ay maaari lamang lockeran ng iisang tao, na nangangahulugang ang isang hindi maiiwasang pagtutunggalian sa pagitan ni Deleuze at Lu Sheng ay malapit ng magsimula. Dahil sa pagiging mausisa, nagtanong ang elf kung tungkol saan ang maalamat na landas na ito. Inihayag ni Chi na ito ang Coronation Path, ang pinakahuling pagsubok upang maging isang tunay na hari at umakyat patungo sa pagka-Diyos. Samantala, pabalik sa puso ng ahas, ang na-update na leaderboard ay nagpadala ng shockwave sa buong karamihan nang makita nilang magtabla sina Deleuze at Lu Sheng para sa unang pwesto. Ang mga manunood, lalo na ang mga kinatawan mula sa mga prestihiyosong pamilyang monarch class, ay nakatitig sa lubos na pagkagulat na ang isang hindi kilalang tagalabas ay sumasabay sa kanilang pinakadakilang prodigy. Frantic na sinubukan ng mga tao na alamin ang pagkakakilanlan ni Lu Sheng, kung saan ang ilan ay natuklasan na siya ay nagmula sa isang maliit na teritoryo na tinatawag na Yamo Star Sector. Walang sino man ang makatanggap sa kinalabasan, at buong pusong naniniwala na ang pagkakaroon ng dalawang sovereign-level talent sa parehong henerasyon ay lumalabag sa lahat ng cosmic logic.
Habang hinuhukay ng lahat ang kanyang background, mabilis nilang napagtanto na siya ang misteryosong mandirigma na nakipagpalitan ng mga suntok kay Deleuze bago pa man magsimula ang pagsubok. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang isang napakalaking haligi ng nagniningning na gintong liwanag ay biglang sumabog sa kalangitan mula sa gitna ng puso ng ahas. Agad na nakilala ni Chi ang nakakasilaw na sinag bilang ang kagustuhan ng cosmos na sumasagot sa tawag ng Heavenly Serpent Star System. Alam niyang ang cosmic wheel ay bumababa lamang kapag ang Star System Master ay umabot sa Absolute Summit, kaya ang maagang paglitaw nito ay tunay na nakakagulat. Pakiramdam nito ay parang ang akademya at ang cosmos mismo ay nagtipon lamang upang saksihan ang sukdulang pagtutunggalian sa pagitan ng dalawang halimaw na ito. Bumalik sa arena, nagulat si Lu Sheng na makita si Deleuze na nakatayo ng diretso sa kanyang landas sa halip na isa pang Void Beast. Si Deleuze ay gayon din ang gulat na makita si Lu Sheng na nakatayo ng direkta sa kanyang daraanan. Dahil nakalusot sa level 13 sa eksaktong parehong sandali, nag-agawan sa cosmic energy, at nagpalitan ng mga suntok ng mas maaga, ang kanilang matinding tunggalian ay umabot sa rurok. Nagpakawala si Deleuze ng isang mayabang na ngiti, at tiningnan ang labanang ito bilang ang sukdulang gantimpala at buong tapang na idineklara na inayos ito ng akademya para durugin si Lu Sheng minsan at para sa lahat. Si Lu Sheng ay nanatiling ganap na hindi humanga, at iniisip lamang sa kanyang sarili na ang lalaking ito ay masyadong madaldal. Kasabay nito, napagtanto ni Lu Sheng na sadyang pinagsama sila ng akademya para sa isang mas malalim na layunin. Biglang-bigla, ang isang engranding hagdanan ay nabuo sa ilalim ng kanilang mga paa habang ang isang malakas na boses ay nag-anunsyo na ang paglilinis sa 7 pagsubok ay nagbibigay sa kanila ng karapatang tahakin ang sagradong Coronation Path. Isang pribilehiyong nakamit ng mas mababa sa 10 tao sa buong kasaysayan ng akademya. At sa mga maalamat na iilang yon, iisang mandirigma lamang ang kailanman nagtagumpay sa pag-angkin ng titulong hari, ang kasalukuyang master ng Heavenly Serpent Star System. Sa pagkarinig sa napakalaking pusta sa linya, kapwa pinaigting ni Lu Sheng at Deleuze ang kanilang determinasyon, na handang lumaban para sa sukdulang landas patungo sa pagkahari. Habang ang engranding anunsyo ng landas patungo sa pagkahari ay umalingaw-ngaw sa buong mabituing kalangitan, ang entablado ay handa na para sa sukdulang pagtutunggalian sa pagitan ni Lu Sheng at Deleuze. Ang pagdinig tungkol sa maluwalhating landas patungo sa pagiging hari ay agad na nag-udyok sa matinding pagmamataas at mapagkumpetensyang determinasyon ni Deleuze. Kasabay nito, nalaman ni Lu Sheng ang kanyang sarili na tunay na nabighani sa pambihirang pagkakataon at sa mga engranding gantimpala na inaalok ng pagsubok na ito. Mabilis niyang napagtanto na ang pagsakop sa maalamat na landas na ito ay magbibigay sa kanya ng napakaraming mapagkukunan para sa kultibasyon, cultivation resources, na siyang eksaktong panggatong na kailangan niya upang mapalakas ang kanyang mabilis na paglaki. Isang mahiwagang boses mula sa kawalan ang nagdeklara ng may lubos na katiyakan na ang isang kapanahunan ay maaari lamang sumuporta sa iisang tunay na hari, na nangangahulugang iisang mandirigma lamang ang papayagang tahakin ang sagradong landas na ito. Habang ang boses ay unti-unting naglaho sa cosmos, naging malinaw sa lahat na tanging ang nagwagi lamang sa duel na ito ang mag-aangkin ng banal na karapatan upang makuha ang pagkahari. Malakas na tumawa si Deleuze sa deklarasyon, at lubusang kinutya ang mismong ideya na sinuman sa sansinukob ay maaaring tumayo bilang kanyang karibal, sa pagwawalang bahala sa ideya ng paghati sa korona. Buong tapang niyang idineklara na ang Heavenly Serpent System ay kailanman ay nagkaroon lamang ng espasyo para sa kanya nang mag-isa bago ipinatawag ang kanyang nagniningning na gintong trident, at ipinahayag ang kanyang sarili bilang ang nag-iisang pinuno ng buong henerasyong ito. Sumisid siya ng direkta pababa dala ang lahat ng mayroon siya, na desididong durugin si Lu Sheng hanggang maging alikabok. Isang napakalaking agos ng nag-aalab na enerhiya ang palm unit sa nakapaligid na espasyo habang ibinagsak ni Deleuze ang kanyang mapaminsalang pag-atake ng direkta patungo kay Lu Sheng. Ang marahas na kidlat at mapanirang enerhiya ay bumaha sa lugar, at binago ang kawalan upang maging personal na larangan ng digmaan ni Deleuze habang ang mga kalapit na manunood ay halos hindi makatagal sa matinding pressure. Samantala, pinanood lamang ni Lu Sheng ang nag-aalab na bagyo ng kidlat na sumusugod patungo sa kanya, habang nananatiling ganap na kalmado at walang pakialam. Sa paghigpit ng kanyang kamao, pinaapoy ni Lu Sheng ang mahigit 300 milyong extreme yang immortal cells sa loob ng kanyang katawan, na nagpalabas ng isang hindi mailarawang bugso ng purong hilaw na kapangyarihan. Isang nagniningning na puting liwanag ang tuluyang lumamon sa kanya,
na nagbago sa kanyang itim na buhok upang maging mahahabang kumikinang na hibla ng purong puting enerhiya, isang puting korona ang nahayag sa kanyang noo, na malinaw na nagmarka sa buong paggising ng kanyang banal na estado. Sa sandaling yun, ang kanyang aura ay tumaas upang tumugma sa isang pinakadakilang cosmic entity, na nakatingin sa buong mabituing kalangitan ng may kamahalan at tikas na parang Diyos, sa pagpapaalala sa kanyang kalaban na ang mga mortal na hari ay naghahari lamang sa pamamagitan ng biyaya ng mga Diyos. Si Lu Sheng ay lumipad ng pasulong sa nakakasilaw na bilis upang salubungin ang pagsugod ni Deleuze ng mukhaan. Ang dalawang napakalaking puwersa ay nagbanggaan sa isang titanic na pagsabog ng pula at gintong enerhiya, na nagpadala ng mga nakakatakot na shockwave sa kawalan na nag-iwan kay Qi at sa kanyang kasama na napasinghap sa matinding takot. Walang kahirap-hirap na hinarap ni Lu Sheng ang mabigat na trident, at nakipagpalitan ng serye ng mga marahas at mabilis na suntok ng mukhaan laban kay Deleuze. Habang pinoprotektahan ang kanyang sarili mula sa mga sumasabog na alon, si Qi ay nakatayong nanigas sa kanyang kinatatayuan, at lubusang natigilan sa katawa-tawang antas ng kapangyarihan sa pakikipaglaban na ipinapakita ng dalawang mandirigma. Para sa sinumang nanunood, kung si Deleuze ay isang diktador na nag-uutos sa mapanirang kapangyarihan ng kidlat, si Lu Sheng naman ay nakatayo ng malayong-malayo sa itaas niya bilang isang makapangyarihang cosmic god. Habang ang dalawang batang prodigy ay patuloy na nakikipagpalitan ng mga nakamamatay na suntok, ang tindi at panganib ng kanilang duel ay nag-iwan kay Qi na pawisan sa kaba. Ang marahas na labanan ay nagsilbing perpektong panggatong para sa kanilang paglaki, na nagpahintulot sa dalawang mandirigma na itulak ang kanilang husay sa pakikipaglaban sa mga nakakatakot na bagong taas habang ang kanilang magkasalungat na mga batas ay nagbanggaan tulad ng isang apokaliptik na bagyo. Ang walang tigil na mga shockwave ay marahas na yumanig sa nakapaligid na espasyo sa cosmos, na nag-udyok kay Qi at sa kanyang kasama na desperadong ihanda ang kanilang mga sarili laban sa napakatinding pressure. Sa pagtitipo ng lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang nakakamatay na pokus, pinakawalan ni Deleuze ang kanyang natatanging teknik, ang Star Prison Wind Thunder Kill, na naglalayong lipulin ang kanyang kalaban sa isang mapaminsalang pag-atake lamang. Habang pinapanood mula sa gilid, agad na nakilala ni Qi na master na ni Deleuze ang advanced skill ng pagpapatigas sa purong universal na mga batas upang maging pisikal na mga sandata. Ang pag-abot sa gayong kataas na antas ng master ng batas wala pang isang araw pagkatapos umabot sa level 13 ay nagpapakita ng isang katawa-tawang talento na lumalabag sa langit. Habang ibinagsak ni Deleuze ang isang dambuhalang haligi ng mapanirang kidlat ng direkta kay Lu Sheng, sa mismong sandaling naghahanda ang lahat para sa sakuna na epekto, biglang napansin ng elf ang isang kakaibang pagbabago at nagmamadaling sinabi kay Qi na tingnan ng mabuti ang bahagi ng larangan ni Lu Sheng. Bilang tugon sa bumababang kidlat, kalmadong tinipo ni Lu Sheng ang purong nagniningning na enerhiya sa pagitan ng kanyang mga kamay, at hinubog ang liwanag upang maging isang kumikinang na celestial bow. Sa pag-atres ng nagniningning na string, nagpaputok si Lu Sheng ng isang palaso ng nakakasilaw na liwanag na palm unit sa kawalan na may sapat na init upang sunugin ang mismong espasyo. Sa mas malawak na cosmos, ang law mastery sa level 13 ay mahigpit na nahahati sa 5 natatanging yugto: invocation, control, weapon condensation, command, at fusion. Alam na alam ni Qi na ang napakalaking mayorya ng mga mandirigma sa level 13 ay kailanman hindi sumusulong lampas sa unang yugto, at ginagamit ang kapangyarihan ng batas ng basta-basta at walang anumang tunay na kasanayan. Kahit bilang mga senior student ng akademya, si Qi at ang kanyang mga kasamahan ay nagawang maabot lamang ang ikalawang yugto ng control pagkatapos dumaan sa mga taon ng nakakapagod na pagsasanay upang maayos na direktahan ang kanilang elemental na kapangyarihan. Gayunpaman, kapwa naabot ni Lu Sheng at Deleuze ang ikatlong yugto ng weapon condensation kaagad pagkatapos lumampas, at casual na bumuo ng mga solidong sandata mula sa purong cosmic laws. Ang makitang ang mga bagong recruit ay walang kahirap-hirap na nahihigitan ang mga itinatag na prodigy na nagsanay sa loob ng mga siglo ay nag-iwan kay Qi na malalim na nayanig hanggang sa kaibuturan. Ang di maitatangging katotohanan na ang dalawang unranked freshmen ay maaaring ganap na malampasan ang mga veteranong senior ng akademya sa kanilang mismong unang pagtutunggalyan ay isang bagay na hindi pa kailanman narinig. Inamin ng elf na ang katawa-tawang lakas ni Deleuze ay may katuturan kahit papaano dahil sa kanyang napakabihirang sovereign bloodline, na natural na nagbibigay sa kanya ng cosmic favor. Sa paglingon pabalik kay Lu Sheng, mabilis na hinayla pataas ng elf ang registry ng akademya upang malaman kung anong uri ng napakalaking background ang posibleng magbigay daan sa kanya upang makipag-compete sa isang sovereign heir.
Sa pagsusuri sa file ng may lubos na pagkagulat, inihayag ni Qi na si Lu Sheng ay hindi nagtataglay ng sovereign o monarch bloodline, kundi nakarehistro lamang sa isang ordinaryong immortal grade bloodline, na nag-iwan sa elf na napasigaw sa matinding gulat.